Okay na. Ay, grabe po. Kaya to. Kaya to, kaya to. Hindi, talagang totoo po yan na ang sarap-sarap sa piling sa presensya ng Diyos. Amen? Amen po ba? At alam ko, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang panahon. Ito na. Ito na po yung ating pag-uusapan yung season. No? Kasi, hindi ko po kilala ang bawat isa ng personal. Even yung aking asawa, hindi ko naman siya saktong alam yung pangangailangan niya mula sa Panginoon. So, maaaring ngayon, meron siyang matatanggap. Bawat isa po sa atin is meron pong kanya-kanyang pangangailangan. Alam mo, itong umagang ito lang yung kailangan mo, ito lang dapat kong matandaan. Ang Banal na Espiritu ang patuloy na magre-remind or magbibigay sa atin ng mensahe sa so, ito. Amen po ba? Sige, tayo po ay patuloy na mag-aral sa mga ito. Ang ating toka, nakatoka. Part 6 na po tayo ng Your next season is coming. Amen. Amen po pa. Noong nakaraan, ang ating kapatid na si Ate Joy sa part 5. So ngayon, sa 6 naman po tayo. Noong mga nakaraan kasi, napag-aralan natin, no? Si Noah, si Abraham, si Jacob, no? Si Joseph, no? And then si Moses last week. So ngayon naman po is kay Joshua. Sino nakakilala dito kay Joshua? Hindi po yung kapatid ko. hindi po yung kilala niyo po si Joshua. Si Oswa. Di ba? Si Joshua. No? Yung alam ko yung iba matatagal na dito. So, kilala na si Joshua. Ng Bible, ha? Ng Bible. So, alam natin itong mga Bible character na to na narinig natin or nabasa mismo natin sa Bible, nakita natin yung mga history nila. Nakita natin na-realize natin na paano sila ginamit ng Diyos. Amen? Paano, kasi 'di ba? Bakit hindi hindi nung panahon na yon sino ba? Sino ba yung mga Bible character noong unang panahon? Marahil hindi natin kilala. So, ito lang talagang pinakang kabisado natin kasi ito yung sinasabi sa Bible. Pero bakit ito yung talagang na-highlight sa Bible? Di ba? Kasi may purpose Amin po ba? Mayroong layunin ang bawat isa. Bakit nung panahon na yon is wala pa ako? Di ba? Nung panahon na yon is wala pa si Kuya Sandy. Okay? Bakit ngayon lang ito sumibol? Bakit lang ito dito ngayon, ha? So, sige po, pag-alalan po natin si Joshua, no? Ready na po ba, Wansa? Amen po ba? Ready na po ba? Ayan. Okay, tuloy po tayo. Alin na ba dito? sorry. Ayan, ito po. Ayan. 3 biblical things when grace finds you from the story of Joshua. Amen? In Christ, my next season is coming. Amen? In Christ, ang next season ng mga buhay natin is coming na. Di ba? Sana ma-excite kayo kasi excite din ako Na-excite po ba bawat isa? Na bawat isa sa atin may kanya-kanyang season. Amen? Marahil, hindi mo masasabi Hindi natin masasabi. Itong mga itong si Joshua, napakatagal niya bago, di ba? Spread ng gospel. Ano bang gospel yan? Di ba? Finish the work of Christ. Di ba? Yung biyaya lamang ng ating Panginoon para sa bawat isa. If tayo man ay nakapakinig na, nagkaroon na po tayo ng pananampalataya, no, nalaman natin yung finished work, no? Di ba? So, totoo na yung season natin, paparating na. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Palakpak muli sa ating Panginoon. Hallelujah. Okay. 3 biblical things when grace finds you from the story of Joshua. Unang-una, sabi dito, grace prepares you in hidden places. Amen?
piniprepare ka po pala tayo. Kahit nakatago ka lang. Kahit nandun ka lang sa gilid-gilid. Di ba? Sabi doon sa Exodus 24, 13, sabi diyan, and Moses and his assistant Joshua set out, and Moses went up in the mountain of God. Di ba? Si Joshua ay assistant lang pala dati ito. Di ba? Assistant pala siya ni Moses. Maging sa ano po, sa... By the way, sino po yung mga assistant dito? Alam ko, may kanya nga tayong ano designation sa company mo, di ba? Ano ba yung posisyon, di ba? Si Joshua, di ba, assistant lang siya. Pero lang, parang nilalang lang natin. Huwag nating ilalang. Kasi di ba, yung ating bawat katatayuan ng atin, status ng buhay mo, yun nga, lagi nating isipin na may panahon ka eh. Amen po ba? May panahon ka. Okay, tuloy po tayo. Maging sa Deuteronomy, sabi diyan sa Deuteronomy, now Joshua son of Nun was filled with the spirit of wisdom because Moses had laid his hands on him so that Israelites listened to him and did what the Lord had commanded Moses. Di po ba? Panahon na yan, di ba? Yung ano yun para ina-anoint ka. So, ina-anoint ka, pinapahiran ka ng langis para ikaw yung susunod eh. Once na, nung mga panahon kasi na yan, pag ikaw na yung kasunod na tigapanguna, di ba? Ia-anoint ka. Amen? So, hindi ba kayo tataka ba't sa panahon ngayon syempre, may mga churches na hindi under ng biyaya. Kumbaga, wala pa sa kanila yung biyaya, mensahe ng biyaya, ano? So, kailangan nilang i-anoint, pahiran eka ng langis para italaga. Para sa gampanin, para sa gawain, para sa Panginoon. Sorry na to. Di ba? Tama yun. Di ba? Sorry po baka kasi, siyempre, totoo po yan. Lahat naman po tayo galing dyan. Salamat sa Panginoon kasi nabago yung ating mindset, di ba? Nabago yung ating kaalaman. Paano tayo ginagamit ay gagamitin ng ating Panginoon? Parang, tama ba yung word ng gagamitin? Di ba? Parang kakaiba minsan. Pero, yun nga, John 14:16, ang sabi diyan, and I will ask the Father, and He will give you another. Sabi diyan, alos. Greek word, di ba? Ito yung alos, no? Counsel. And I will ask, ito yung si Jesus nagkasabi niya. Alam mo na yan, siyempre, kailangan natin ng kasama, andyan ng Diyos, di ba? Andyan ng Espiritu, ng patuloy na tutulong. Di ba? Kasi, kung sa atin lang, tayo lang, mabablanko ka, sa totoo lang. Kasi minsan meron tayong mga pinaplano, meron tayong mga naka-ready na mga mensahe or kung anong mga dapat nating sabihin. Minsan magugulat ka, nakakalimutan mo. Minsan naman, ito yung mga ni-ready mo, pero magugulat ka, hindi ito yung masasabi mo. Sa patunay lamang ng Banal na Espiritu ay nasa panahon siya. Kumbaga, itong time na to, ito yung kailangan na sabihin itong speaker na to. Di ba? So, ito yung kailangan na malaman ng bawat isa or makuha ng bawat isa. Amen? Amen? Okay, hallelujah. Tuloy po tayo sa Ephesians. Sabi dito sa Ephesians, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you are marked in Him with a seal. The promises, Holy Spirit, who is the deposit, guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Amen? Sa kanyang glory at hindi sa atin. Hindi glory to me. Hallelujah. Di mo ba? Having believed, you were marked in Him with a seal. So may seal po pala tayo. Meron tayong, alam mo yung zilyado ka, may tatak ka,
ng pagkahirang sa'yo. So, meron ka palang palatandaan. Amen. Sino yung palatandaan natin? Banal na Espiritu. So, yung tatak natin, nasa atin eh. Tayo mismo, no? Tayo mismo is, sabi diyan, until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory, not in your glory. Amen? Kasi totoo yan eh. May mga tayong kilala na alam natin na, syempre, binibuild up lang yung sarili. Di ba? Kumbaga, syempre, totoo naman, hindi naman natin sila masisisi or hindi natin sila pwede i-condemn. Pero may panahon nga sila. So marahil hindi pa nila talaga alam ang totoo, ang katotohanan. Hallelujah. Thank you, Lord. Muli, patuloy po tayo. Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with who you were sealed for the day of redemption. So, totoo yan, yung Banal Espiritu, hindi talaga natin mag-grieve. Or, sabi, don't grieve the Holy Spirit. Okay, next. 2 Corinthians 1, nawala. 2 Corinthians 1:21, sabi diyan, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. Again, mga kapatid, yung panahon natin ngayon, no? Alam mo kahit hindi ka na ipag-pray actually, na ipag-pray na, Lord, ibuhos po nga po sa kapatid kong ito, yung, alam mo yun, yung banal na espiritu mula ulo hanggang paa, hanggang talampakan. Alam mo, dati yun eh. Okay yun, sa panahon noon. Pero sa panahon natin kasi ngayon, di ba? Once na tinanggap mo, no, yung mensahe ng biyaya, nagkaroon ka ng pananampalataya. Di ba? Tinanggap mo to eh. Nagdesisyon ka eh. No? Natanggapin. Nagkaroon ka na ng pananampalataya. Di ba? Naligtas ka. Abal ng Espiritu mo, nasa sa'yo na matik na yun, nandun na agad. Nasa iyo na. So, hindi na kailangan pang direkta na, oo, Lord, salamat dahil banal mong Espiritu is nasa kapatid kong ito. Siya, ang banal ng Espiritu ang magmamanifest sa kanyang buhay. Amen? Again, tuloy po tayo. Yan po yung 2 Corinthians 1:21. Okay. So Joshua served God faithfully with the importation he received from Moses, even in little things, while on the side and unnoticed. Di ba? Hindi niya notice hindi niya na-notice yun. Hindi niya alam yun. Akala niya kasi lang siya sidekick. Sino yung dito? Sino yung mga dating naging sidekick dito sa mga pelikula? Meron akong kilala dito eh. Di ba? Hindi mo masasabi eh. No? Hindi natin masasabi. Di ba? Kasi, yun ka. So, yun ako, ang Diyos, di ba, ay sumasayo. So, talagang walang makakapagsabi, tanging ang Diyos lang. Alam niya yung ating mga buhay, alam niya yung ating nakaraan, alam niya yung pangsakalukuyan, alam niya yung kinabukasan, or alam niya yung patutunguhan natin. Tama po ba? Amen po ba? Alam niyo po ba? Kung magiging kinabukasan mo. Sino nakakalam dito na yung magiging kinabukasan niya, alam mo na. Di ba wala? Hindi naman natin alam eh. Totoo yan eh. Kasi, ang Diyos kasi is all-knowing God. Amen? Is omnipotent God, omniscient God, omnipresent God. Siya lang yun eh. Diba? Tayo kasi, eto lang tayo. Sino ba tayo? Kung titignan mo yung sarili natin, kukumpara natin sa nilalang ng Diyos. Kung sa universe or sa creation ng Diyos. Sino ba tayo? Sa kinapal. Sabi doon, no? Sa kinapal, sa buong sanlibutan, di ba? Sino ka? Who you? Di ba? Sino? Lord, eto alam niyo mga kapatid, ako dumating ako sa pagkakataon na nasabi ko sa sarili ko, Lord, umiidad na ako eh. Hanggang kailan ito?
Kasi di ko alam. Di ko alam may kinabukasan. Kasi dumating ako sa punto na sabi ko sa Lord, Lord, kung hindi mo rin lang naman ako gagamitin sa mundong ito, or kung hindi mo rin lang naman ako mapakinabangan sa mundong ito, ano pang news ng buhay ko? Kunin mo na ako. Alam mo, dumating ako sa puntong gano'n. Biyaya lang ng Panginoon yun sa atin. Si Jesus lang sa atin eh. Magugulat ka na, amaze ka, wow, Lord, grabe ka, Lord. Di ba? Mapapaganon ka, mapapasayaw ka, di ba? Kung ano, kung tumanggap ka nga, manalo ka nga kung saan raffle ba yan, o may minalo ba yan sa loto ba yan? Di ba? Hindi ko po pinopromote yung loto ka. Pero, anong punto ko dito? Di ba? Kuha na natin yan. Kasi yung punto ko. Tuloy mo tayo. Okay, yan po yung number 1, no? 3 biblical things when grace finds you from the story of Joshua. Nakakasunod po ba? Ayan, thank you, Lord. Salamat naman po. Yung grace prepares you in hidden places. Di ba? Kasunod po. Sabi dyan sa pangalawa, grace position you for the next season. Ayan na. Di ba? Ayan na. Grace position you for the next season. Inassign na siya. So, ina-assign na tayo. Di ba? So, nung panahon na niya, inassign siya. So, ngayon, sa panahon natin ngayon, maaaring ina-assign ka na. Dahil, di ba, dati, piniprepare ka lang. Ngayon, ina-assign ka na pala. Hindi mo na mamalaya. Ma-assign ka na pala. Di ba, sinong excited niyan? Excited mo ba tayo? Na ma-assign ka? Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, ang sarap sa pakiramdam na ang nag-assign sa iyo ang Pangulo. Hindi ko pa po naranasan yun. Di ba? Kung sino man nag-assign po sa iyo, kahit sa trabaho mo, in-assign ka na sa magandang posisyon, mapagkakatiwalaan ka dyan eh. Di ba? Kahit parang, bakit ako, Lord? Oh, sir, ba't ako naman? Di ba? Bakit ako? Hindi na lang sila. Ba't ako nang ako? Parang gano'n, di ba? Pero, yan, pangalawa is grace position you for the next season. Okay, tuloy po tayo sa basahin natin kay Joshua. In Joshua 1:1-2, the Lord declares, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and other people, not by Joshua's ambition, but by divine appointment. May mga nagbibita-bita dito, pero anong tanong, napapansin ba? Bagay, alam mo kasing bida-bida rito si Jollibee. Di ba? Bida-bida siya, di ba? Pero sana naman po tayo, siyempre, minsan, magiging bida-bida ka rin. Pero, hanggang doon lang yon. Pero, malinaw sa isipan natin na ang Diyos ang nag-appoint. Divine appointment ang sabi dyan. Di ba? Not by Joshua's ambition, but by divine appointment. Hallelujah. Grabe ka Lord. Tuloy po tayo. Okay. Sabi dyan sa Psalms 75:6-7, for promotion comes neither from the east. Kaya, grabe. Pag ang Diyos ang Balang Espiritu ang nag-a-appoint sa'yo, yun na yung divine. Grabe yun. Divine appointment talaga. Hindi mo kayang takasan. Kasi minsan meron tayong meron tayong parang nagrereklamo tayo, parang, kumbaga, umiiwas tayo. Pag tinuro ka, di ba? Umiiwas tayo, Lord, hindi ako. Minsan, hindi ako pwede, hindi ko panahon eh. So, may ganun tayong kasing instinct or may ganun tayong parang pangatuwiran. Pero, wag ka. Kapag Diyos ang, hindi mo kayang takasan. Sa Bible, meron tayong kilalang kasi nung tumakas, ano nangyari sa kanya? Di ba? Kinain ng isda. Dilis. Yung pagkakasabi ni ate, dilis yung kumain eh. Oh. Di ba? So, pagkatakas niya, binalig din siya doon pa rin siya. So, kahit wala kang kawala, sa totoo lang, hindi ka makakawala. Talagang sigurado, for sure talaga, sigurado ang Diyos kapag yung divine appointment niya, hindi ka talaga makakaalis doon. Babalik ka sa calling. Alam mo yun? Minsan mananaginip kayo, magulat ka, hindi ko naman pinag-aralan, hindi ko naman inasam na maging
Ano ba yan? Maging tigapanguna? Pero bakit nandito ako? Hindi mo masasabi nga. Amen? Okay, tuloy po tayo. Tuloy po tayo. Sa number 16, sabi niya, okay, wala na. Sabi dito sa number 16, Korah, Daran, and Abira were leaders in their own right, yet they could not wait for God's promotion. Sabi sa number 16. Ito na yung ito yung panahon na sa Numbers, another 250 influential leaders from different tribes rebelled against Moses. Rebel pala, sabi, rebelled against Moses, offered their own sacrifices. Ito na, nagkaroon sila ng, dahil nga pagmamadali nila, di ba? Masyado silang nagmadali. Nainip sila. So gumawa sila ng sinasamba nila. So parang ang nangyari, tatanda ng leader natin, hindi agad dumarating. Pa yan, stress ka na, mainip ka na, di ba? So, huwag tayo mainip, mga kapatid. So, isa yon sa mga kailangan nating isaalang-alang. So, i-depend natin yung ating mga sarili kung kailan tayo nilalagay ng Panginoon or kung paano tayo gagamitin ng Panginoon. Amen po ba? Sa 1 Peter, sabi sa 1 Peter 5:6, therefore, humble yourselves under mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Ayan na. Di ba? No? Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Oh. Darating sa puntong ganyan. Tuloy tayo. Sa 1 King 1, sabi dito, David positioned his son, Solomon, for his next season as king of Israel. Ayan. Si Solomon, no, anak siya na yan, no, ni David. So, kilala naman. Sino nakakilala dito kay Solomon? Amen, di ba? Si Solomon, kilala po natin yan. Ano natatandaan natin pinakang popular na kilala kay Solomon? Matalino, lahat na pinaka nasa kanya. Pati nga babae, siya pa pinakamayaman sa babae, di ba? Pero hindi, again, di ba? Hindi naman pinagmamalaki yun. So, pinrepair siya doon. Ni King David, pinosisyon na siya. His son Solomon for his next season as king of Israel. Second King, sabi niya sa 2 Kings 2, sabi diyan, Elijah positioned Elisha for his next season as a prophet of Israel. Maging si Eliseo, di ba? Ayan, na para maging propeta. Okay? Tuloy tayo. Sa 2 Timothy 2, Paul positioned Timothy for his next season as the pastor of Ephesus. Kilala natin yan, si Timothy. Diba? Pinosisyon na siya ni Paul. Munting Timothy or Pastor Timothy. Diba? So, pinosisyon na siya. Okay, tuloy po tayo sa Matthew. Mabilis po ba? Sige lang. Sige lang. Sa Matthew 28, the Lord Jesus positioned His disciples to the next season of reaching the world. Grabe. Grabe po ba yung narating, yung pagbabahagi ng mabuting balita, ng good news? Alam niyo po ba kung ano yung mabuting balita na yan na binahagi sa buong mundo? Yun na po yung biyaya. Mensahe talaga. Mensahe ng biyaya. Pinangalat talaga. Siyempre, yung mga apostol. Siyempre, nung una, ang kanilang mga pinangaral nung una is original, siyempre, patungkol po sa paghahari ng Diyos. Gospel of God's Kingdom. Yun yung unang kanilang pinapangaral nung panahon na yun. Kasi nung panahon na yun, kasi alam kasi nila
na, alam niyo, malapit na yung panahon ng Diyos, yung kanyang pagbabalik. Or ni Apostol Pablo. Yung mga alagad, para palaganap yung mabuting balita ng biyaya. Lalo sa panahon natin ngayon. Lalo sa panahon ngayon. Kasi nasa panahon na po tayo ngayon ng biyaya. We are the great grace period. Nasa grace period na po tayo ngayon. Nasa dulo na po tayo ng church age. Napakalapit na. Kung noong panahon, sinasabi na malapit na, lalo pa po sa ngayon. Napakalapit na yung panahon ng Diyos sa literal, yung kapanahonan. Rapture o second coming. So, eto, pinuposisyon po tayo, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, ito, ina-example na to, ito mga example kasi na to, ito, nire-ready tayo eh. Sa panahon natin ngayon, ito na tayo. So, makita mo yung sarili mo na, teka, o nga no, hindi na dapat magpatumpik-tumpik ngayon. Alam niyo ba yung word na patumpik-tumpik? na inaantala mo, yung dinidelay mo, na, hindi pa naman darating ang Lord eh. Lord, mahal mo pa kami, meron ka pa, may bigyan tayong pangatwiran minsan. Pero di mo alam. Hindi natin nasasabi. Baka bukas, sino nakakapagsabi? Baka pagising natin, hindi natin nasabi, rapture na pala. Di po ba? Oh. Kaya nga, di ba, itong itong mga nakaraan, September ata, may mga lumabas sa YouTube na naglagay sila ng mga pecha na mag-rapture na daw. Ano nangyari? Di ba hindi naman nangyari? Bakit ganon? Ano lang natin yun eh, prediction. Pero ang maganda mo kasi doon, naghahanda tayo. Naka-ready tayo. At saka siyempre, alam mo, kahit na siyempre, ang Diyos still siya ay mapagbiyayang Diyos. Mapagpalang Diyos. Di ba ba? Ayaw niya, lalo yung mga anak niya, na talagang alam niya, anak niya, sa pool pa lang, sa anak na niya yan eh. So, hindi niya hayaan maiwan ka. Amen po ba? Di ba ang sarap? Ang sarap na malaman mo sa ama mo na ayaw kanyang iwan. Di ba? Sino yung mga ama dito? Di ba? Kaya mo bang maatim sa sarili mo na yung anak mo may iwan sa gilid? Di ba? Naiiwan dun sa kung saan. Di ba parang ang hirap? O, siyempre, yung mga dito na mga kapatid natin na andun yung burden, yung pasanin mo, or nandun yung eagerness mo na sila ay malaman din kung ano yung nalaman mo. Di po ba? So, may panahon. Alam nyo, kahit hindi mo sila sabihan ng yung nagmamadali ka masyado, pero hindi ko naman sinasabi, wag mong sabihan. Wag mo silang sabihan na, ito, paalalahanan. Pero, yun nga, after na magampanan mo kung ano yung pinagampan sa'yo ng Lord, leave it. Hayaan mo na. Parang ganito yan eh, tayo mga kapatid, tayo nagtatanim. Ito na, di ba? Tanim ka ng buto. At syempre, nagpapalago nun ng Diyos. Nagpapayabong nun ng Diyos. At magulat ka kapag namunan namumunga na. At kapag namumunga, tuloy-tuloy yun. Mapipigilan mo ba? Hindi mo kayang pigilan. Hindi mo kayang pigilan. Kapag ang Diyos ang nagsimula sa buhay mo, sa buhay natin, hindi mo kayang pigilan. Again, hindi natin kayang takasan, hindi natin kayang pigilan. Okay? Tuloy po. Hallelujah. Ephesians 1:3, through the cross, God has positioned us in Christ for a new season of experiencing His salvation, healing, blessing, and favor. Ayan na. Hindi lang po kasi mga kapatid na malaman mo ng yung finished work ni Jesus sa cross. Hindi lang po na, 'di ba? Hindi lang na malaman mo yung yung ma-experience mo yung kaligtasan, 'di ba? Yung healing, yung blessing and favor. Still mga kapatid, habang andito tayo sa lupa na 'to, 'di ba? May journey tayo na tinatahak. Tama po ba? Meron tayong daang dinadaanan. At hindi doon sa dating daan.
Di ba? O doon sa ano bang daan yan? Kabilang daan. Gilid-gilid na daan. Hindi doon, ha? Mga kapatid. May journey ka eh. Hanggat nandito tayo sa mundong to, may journey ka. Kaya andyan yung andyan yung blessing. Nandyan yung favor. May pabor ka, kapatid. Anak ka ni God eh. Anak ka ng Diyos eh. Di ba? If anyone is in Christ. Di ba? Amen? Di po ba? So, may journey ka. Habang andito ka sa mundong ito, habang andito ka sa lupang ito, may saysay ang buhay mo, mga kapatid. May saysay ka. Huwag mo sabihin, ala kang saysay. Di ba? Meron kang magiging kasaysayan. Di ba? Okay. Yan po yung sa three biblical things when grace finds you from the story of Joshua. Una, nalaman natin dyan yung pinrepare. So, pangalawa, grace position you for the next season. At yung pangatlo, ano po yung pangatlo? Ayan. Grace empowers you to fulfill your destiny. Ayan. May destiny po pala tayo. Uy, may ka-destiny siya. Di ba? May destiny. Grabe. Hallelujah. Nakadestin. Alam mo yon? Nakatakda. Nakatakda tayo na magkasama-sama. Nakatakda pala tayo na magkakilala. Tika, kilala niyo po ba? May sino? Ako nga pa pala, sige sa atin, huli na nagpakilala. Di ba? Nakadestin na magkakilala, magkasama-sama tayo, magkita-kita po tayo dito sa Pulinan. Ako po, from Laguna, dinala ko ng Lord dito sa bayan po nyo. Meron po taga-Baliwag dito, may taga-Bustos. Taga-Bustos. kahit abilido niya, Bustos. Di ba? Ang sarap eh, no? Sa journey natin sa buhay na to, habang andito tayo sa mundong ito, masayaw eh. Masaya ka naman, magsaya ka naman. Huwag mong lungkutin yung sarili mo. Di ba? Okay. At agad ko na nga rin mo, di ba? Ay, Los Baños pala. Di ba? Kung saan-saan tayo lupalop pinanggaling. Kami ng misis ko, no po, hindi ko po akalain siya yung magiging misis ko. At hindi niya rin po akalain na ako yung magiging misis mo. Grace, so, pangalan ng asawa ko po, Grace. Special mention. Hindi ko po akalain. Grace po pa na talaga siya. Alam niya po, bigyan ko lang po kayo ng story na, ha? Bago po siya naging grace ng buhay ko, meron pa akong naunang asawa. Malungkot po yung pangyayari sa buhay ko sa pag-asawa. Namatayan po ako ng asawa, nagka-cancer po siya. 5 taon ko po siyang masasabi yung kalbaryo ng panahon na yun. No? Grabe po yung, kung babalikan po at kukwento ko sa inyo yung karanasan ko na yun sa 5 taon, baka maluha tayo pare-pares dito. Baka ay grabe palang pinagdaanan ni Kuya Sandy. Alam niyo, dumating ako sa punto kasi yung kanyang cancer, walang makapagpagaling eh. Di ba? Dumating ako sa punto pag sinusugod namin sa hospital. Ito, matindi. Pag dinala namin sa hospital, alam mo, gil ako dun sa mga doktor eh. Bakit feeling ko parang pinagpapraktisan lang nila ng every week yung reseta. Parang dumating ako sa punto na parang, grabe itong mga doktor na to. Sorry po sa mga doktor nakalive pa lang. Di ba ba? Hindi nila makuha kung ano talagang karamdaman, sakit ng asawa ko. Alam mo, sa galit ko, sa inis ko, alam mo, dumating ako sa punto na, alam ko, mag-blackout ba yung kaisipan ko? Alam mo, kuya, parang gusto kong kuhanin yung shotgun nung security guard. At inisip ko, bugahan ko kaya itong mga to. Alam mo, dumating ako sa puntong ganon. Alam mo, ang hirap eh. Alam mo yun, dinala ko yun, ako lang mag-isa. Pinabayaan siya ng magulang niya, at magulang ko hindi po siya kayang arugain din eh. Panganay po ako sa mga kapatid. Di ba? Ayan na. ayan. Sige po, tuloy po tayo. Yun nga, grabe ko po yung karanasan ko. Karanasan ko na masasabi ko talaga na, Lord, buti na lang nandiyan ka.
Buti na lang andito ka. Nasa buhay kita. Kasi kung wala, ay nako. Miserable po talaga. Sobrang miserable na ngayon naranasan ko, lalo magiging miserable pa. Ito pa, matindi. So, ito na lang po. Meron pa ako, nagdadrive ako ng bus. Bus driver po ako from Laguna to Manila. Pagtingin ko sa passenger side ko, ang dami kong pasahero. Alam mo, dumating ako sa punto na yung Skyway. Alam mo, sa gigil ko, sa galit ko. Dumating ako sa punto na suicide kami lahat. Gusto kong patalunin. Di ba? Ang sakit eh. Lord, hindi ko na kaya eh. Tapos nung nasa Saudi po ako, sabi ko, alam ng mga kasamahan ko na ganito yung karanasan ko. Mag-aasawa. Alam mo, dumating sa punto din na, grabe, parang warshock na. Warshock, alam yun, parang gigil na gigil ka na sa mga nangyayari. Ang hirap eh, ang hirap po talaga sa totoo lang. Siyempre, totoo niyan, bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Amen. At hindi po yan, hindi natin sila pwedeng husgahan kung ano yung pinagdaraanan na, hanggat hindi po natin na susuot yung kanilang mga pangyapak. Amen po ba? Hindi natin sila ma-judge. Bawat isa po sa atin, kaya naranasan natin yung mga kanyang mga pangyari sa buhay natin, season ng buhay natin, na masasabi mo talaga na Lord, parang hindi ko na kaya eh. Pero, di ba? Pag ang Diyos ang nag-ready sa'yo, grabe ka. Magiging grabe ka. Ha? Kaya, salamat sa Panginoon, no? Nakita natin diyan na sa buhay po natin, sino makakapagsabi? Kundi ang Diyos lang. Amen. Magiging pagpapala lalo ang buhay mo hanggat narito ka sa journey na to. Hanggat nandito ka sa tinatahak mo na to. No? Nakasama ang Diyos. Yun ang maganda eh. Sa journey mo, hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Ang Diyos. Hindi ka niya iiwan ni... Ang sarap, di ba? Hindi ka iiwan ni pababayaan. Ang sarap. Na, yun na yung doon mo masasabi na meron pala akong sandala, meron pala akong hingahan, meron akong masasabi mo na, grabe ka, Lord. Grabe ka. Tuloy po. Hallelujah. Sabi diyan, God knows your destiny. That's why He prepared you in hidden places and position and empowered you for your next season. Okay? Destiny na piniprepare ka, pinoposisyon ka, ini-empowered ka. Amen. Tuloy po. Isa kasi sa Joshua kasi 1:5-6, God assures His new leader, no man shall be able to stand before you all the days of your life, as I with Moses. Ayan sa Joshua. Ha? So I will be with you, I will not leave you, nor forsake you. These people, di ba, to inherit the land. Tigapagmana pala tayo. May mamanahin ka. Ang sarap, di ba? Maging sa buhay po sa Judges, sa buhay ni Gideon, ayan, yan po si Gideon yan eh. Nagpakita sa kanya yung anghel, no? Kasi, ibig sabihin, si Gideon, siya yung ginamit ng Lord para alisin sa kamay ng mga Pilistine. Di ba? Grabe, no? Hinahamak na yung bayang Israel, no? Yung mga kapatid yung mga takot na napakatangkad, napakalaki ng tao niya, no? Sinong lalaban niya? Di ba? Liit-liit lang ni David. Yung panahon na yan. Pero, di ba? Ano nangyari niyan? Alam natin yung story? Di ba? Nakuha niyang patayin. Pugutin ng ulo. Di ba? Nung gulayat na yan. Para anong pinakikita ron? Nasa kanya yung ang Diyos na kay David. Kaya walang malaking gulayat sa buhay mo na hindi mo kayang talunin. Di ba? Kaya, di ba? Walang malaking nakakapuwid.
Alam natin yan. Siyempre, maliit lang nakakapuling. Di ba? Ang sarap no? Ang sarap sa pakiramdam na kapag yung nasa yung banal na espiritu, nasa yung Lord, I can do all things. We can do all things. Di ba? Through Christ. Who is strengthened. Kasi totoo yan Kung hindi mo kayang gampanan, hindi mo kayang lakaran, hindi mo kayang puntahan, anumang dapat mong puntahan na sinasabi ng Lord sa'yo or sinusugo ka doon, kung wala yung nagbibigay ng kalakasan sa'yo. Tama ba? Kasi kung sarili mo lang karunungan, di ba? Kung sarili mo lang kaalaman, katalinuhan, hindi ito sapat Unless, yung banal na spirito nasa sa'yo. Tama po ba? Kaya, yun po yung mayroon tayong destiny. So sabi niya, destiny is the, embodiment of God's grace in your life. So, yun yung destiny natin. Okay? Sabi dito sa three biblical things when grace finds you from the story of Joshua. Una, ano po number 1? Pakibasa po. Number 1. Grace prepares you in Hidden places. Pangalawa po. Grace positions you for the next season. Amen. Kasunod. Grace empowers you to fulfill your destiny. Amen. Di ba? Sabi yan, number 1, grace prepares. Pangalawa, grace position. Grace empowers. Ang galing ng grace, di ba? Ang galing talaga ng biyaya. Kapag yung biyaya ng Diyos ang nagpe-prepare, nagpo-posisyon, nag-empower sa'yo, grabe po talaga ang Panginoon. Okay. So, yun po yung makikita natin kung paano yung buhay ni Joshua. Na makikita mo, marirelate mo yung sarili mo, oy, ito na pala ako din. So, masasabi mo yung sarili mo, okay, Lord, okay na nga. So, ito na nga, Lord, meron na kami life application. Ano yung dapat na namin gawin? Kasi di ba dami nating sinabi dito, pinag-usapan dito, pero dapat talaga meron tayong application. Kasi, tama yan dapat yung application is ma-apply natin sa buhay natin. At minsan, siyempre, siguro, yung iba sa atin na-apply na. Tama po ba? Tuloy natin. Sige. Sabi dito, when grace finds you from the story of Joshua, una sa life application niya, stay patient in the preparation season. Ulit, number 1. Ayan. Stay patient in the preparation season. Stay patient, mga kapatid. Huwag tayo magmadali. Susunod natin, sabi dito, stay patient in the preparation season. Grace is not idle. Di ba? When feels like delay is the Spirit refining character, deepening dependence, and shaping you for assignment already ordained by God's wisdom. So, yung wisdom ng Diyos, already ay ino-ordain tayo. Naka-ordain tayo. Sabi diyan, hidden obedience, quiet study, humble service, and prayers are grace, says Jesus, forming the readiness. You will see then the doors opens. Nothing is withheld. What's needed is being formed. Di po ba? Okay. Ano po yung pangalawa natin? Ng life application. Sabi diyan, always be ready when the next season comes. Always be ready. Napapanahon na. Mapapanahon na. Always be ready, mga kapatid. Kasi, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, di ako ready. Ito na yun, mga napag-usapan nga natin, dami tayo. Naging example kanina. So, ito na yun. Always be ready when the next season comes. Always be ready when the next season comes. Grace equips you ahead of time. Sabi dyan, preparation in Christ is not frantic striving. Ano yung frantic striving? Nagmamadali?
Yung parang, ano ka na, gusto mo na. Ano po? May teacher tayo dito eh. Frantic. Yun. Parang nag-aapuro tayo. Huwag nating madaliin. Huwag nating apurahin. Always be ready when the next season comes. Grace equips you ahead of time. Preparation in Christ is not frantic striving. Next, sabi, it's restful alignment, letting His Spirit form the character, disciplines, and sensitivity you'll need before the door swings open. Di ba? Yan po yung pangalawa, no, na always be ready when the next season comes. Then ako, ito po yung pangatlo. Lapit na po tayo, no? Pangatlo, honor God's grace in your new season. Ay, basa nga po ulit. Para, 1, 2, 3. Honor God's grace in your new season. Ayan. May bagong season. Meron tayong bagong season ng buhay natin. Amen? Remember, you're not self-made, you are grace-made. Sabi sa 1 Corinthians 15:10. Ayan. Sabi diyan, remember, you are not self-made, you are grace-made. Oh, grabe. You are a grace-made, mga kapatid. Diba? Remember, you are not self-made, you are grace-made. Sa 1 Corinthians 15:10. Made tayo ng biyaya. Diba? Every open door, every skill you will need, every breakthrough and insight will flow from provisions already supplied in Him. Sa John 1:16. Every open door, every skill you'll need, every breakthrough and insight will flow from provision already supplied in Him. Grabe. Grabe po ang Diyos. No? Honoring grace first silences pride, disarms the urge to perform, and turns pressure into stewardship. Mapagkakatiwalaan tayo. So, tinatalaga tayo. Stewardship. No? Honoring grace first silences pride, disarms the urge to perform, and turns pressure into stewardship. Next, lift His grace to the forefront, and fruit becomes overflow, so there is no room for boasting, only gratitude. Yan. Oh, di ba? Sabi diyan, no room for boasting, only gratitude. Di ba? Sa Diyos po lagi yung papuri. Okay. Ulitin po natin yung live application natin. Una, pakibasa po. Number 1. Pangalawa. Always be ready when the next season comes. Ang pangatlo. Honor God's grace in your new season. Amen. Sabi niyan, una, stay patient. Pangalawa, always be ready. Pangatlo, honor God's grace. Hallelujah. And the big idea. Ito na. Big idea, pakibasa. Sabi po, pakibasa. In Christ, my next season is coming. Isa pa po. In Christ, My next season is is coming. isa pa. In Christ, Yan. season is coming. Palakpakan natin, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan, sige po. Salamat sa Panginoon. Salamat.